Hello, good morning po. Magandang araw. Ngayon ay linggo, alas 8 ng umaga. Kumusta na po ang lahat? Shout out po sa lahat ng makakapanood sa video ito. Buusapan muli natin yung tungkol kay Orly Gutesa. Kasi marami ang nagsasabi na pinilit lang daw siya ni Senador Rodante Marcoleta maging ni dating Congressman Mike Defensor. Pero nagpaliwanag na sila na hindi nila pinilit na magsalita si Orly Gutesa tungkol sa maanumalyang flood control issue na yun ang napakalaking problema sa ating bansa. Sapagkat bilyon-bilyon ang nawawalang mga pera, ninakaw ng mga magnanakaw ng mga kontraktor. Congressman na kontraktor pa. At ngayon nga nabalitaan ni Senador Rodante Marcoleta na mayroong nakapatong na 5 milyon kay Orly Gutesa para iligpit siya. Kung hindi totoo na puro kasinungalingan, kung puro kasinungalingan yung pinagsasabi niya, bakit kailangan magbayad ng 5 milyon kung sino man ang nagbayad ng 5 milyon para lamang iligpit si Orly Gutesa kung walang katotohanan yung kanyang mga sinabi, pinahayag doon sa Senate Blue Ribbon Committee noon. Ibig sabihin natatakot yung mga binanggit niyang mga tao. Ibig sabihin totoo yung kanyang mga pahayag, totoo yung kanyang sinumpaang salaysay. Ito, panoorin po natin si Senador Rodante Marcoleta para mapatunayan po ninyo. Siya mismo ang nagsabi. Saan may mga nagtatanong kung halimbawa na bang ipatawag ulit ito si Gutesa? Kasi para akala matapos ng pagdinig nung siya humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garansya bang babalik ito si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, natago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na doon sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa't-gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun nga pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Naipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa pagdinig sa Blue Ribbon. Wala nang issue ang notaryo doon eh, kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Base sa kanyang paglalahad. Under oath. Under oath yun. Sumumpa siya, umarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na sa isa yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Kung dokumento lang ang sinabit, pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may pirma dito sa sworn affidavit na ito. Halimbawa, Sen, may dala-dala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya, hindi notarized. Okay lang din yun. Kasi nga, sumumpa siya. Ayun.
kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang Notaryo. notary public na yon. Oo. O nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Opo. Kaya lang, sa tamang panahon, at kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, Oo, magkakasala din yon. Ayun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnonotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Oo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Oo. Isip-isipin mo sa dami ng ninunotaryo niya September pa lang, book 8 na. Wow. Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang Ganun ninunotaryo. karami. Oo. At saka may Talagang mga, hanap buhay nila. tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Oo. Villaruel, sa Pasay Sa City, Pasay, meron para sa ibang lugar ang eh. gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, noong January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Oo. Makikita pare-pareho yung notarial details. Oo. Pare-pareho yung pirma. Oo. Pareho yung Stamp. stamp ng Oo. tri-seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, Oo. isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang Para imprimatur. kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Oo. Inatasan niya yung tao eh. Baka akala niya kung mo dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Nako. Pinayagan mo Mhm. Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff, at siya pumipirma para sa'yo. Oo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang, ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo, kasalanan mo yun. Yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma Oo. at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa ba, ikino-coach nyo paraan yan. Mukhang, Ginawa ng usap, pati yung Jarius Bundok dyan sa dati ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, Oo. 4 kaming merong kopya noon. Opo. 4 lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa Xerox nagawa niya niyang po. kopya. Oo. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, Soto. Opo. katabi ko doon nung panahon na yun ay si Senator Win Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Oho. Na meron daw kasi siya sinasabing box at sinabi ko raw maliit. Wala akong sinabing ganun Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya dalawa isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin Oo. di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang pare-parehas tayo ng nalalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam din nila may nalaktawan siya Yung palang hawak niyang kopya, Sen, na Xerox copy, wala talaga doon sa original Putol pala. po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Oo. Sa kanya rin galing yun hindi naman sa akin Ang dating, parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun Kaya ang ako dating. sinasabi na kung Opo. sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, Opo. sila ang inuusig. Oo. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpa-session siya na kausapin ako Ayoko nga dahil may session kami. Sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. Opo. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun, Oo. Tingnan natin. So parang yun, pati sisilipin nila. Pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila Oo. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oo. Kaya ganito ang ginagawa nila. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko Opo. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun Sila lahat,
Parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nila matamaan kung sino yung... Halatang-halata mo naman ngayon, di ba? Oo. Nako. Ayan. Sapagkat maraming hindi makapaniwala na yung kanyang testimonya ay totoo. May mga nagsasabing fake news lang daw siya. Pero lahat ng mga nagsasabing yan, mga fake news, kilala na kayo ni Senador Rodante Marcoleta. At isang araw ipatatawag niya kayo. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga masasamang balita, fake news, wala na. Akala ninyo hindi marunong si Senador Rodante Marcoleta. Napakatalino yung tao niya. Napakahusay. Akala ninyo ha. Tapos na ang inyong maliligayang araw. Alam niya ang inyong mga email address. Alam niya ang inyong mga number. Alam din niya yung mga totoo ninyong mga pangalan at kung taga saan kayo. Kaya ikaw Epifanio Labrador. Sigurado malapit ka na rin